Panginoong Diyos, salamat po na maraming sa umagang ito dahil kami po ay mayroon pong opportunity once again na patuloy na matuto na inyong salita. I-bless niyo po ang lahat ng nakikinig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Muli, ang ating pong text ay nasa Philemon 1:15. Pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, Departed for a Season. There are seasons in our lives, mga kapatid, na nako-confuse tayo. Seasons when someone walks away, tumalikod, umalis. Seasons when a once profitable believer becomes unprofitable. Minsan nalulungkot tayo, para bang tayo ay biglang nabibigla, mga kapatid, dahil sa bakit nangyari yun? Bakit nangyari yun? So, para bang ang hirap tanggapin minsan ng mga pangyayari sa ating buhay na yung isang taong ginagamit ng Panginoon ay biglang magiging, sabi nga po ay unprofitable, no? Or profitable nung una, tapos naging unprofitable. Okay? Seasons when disappointment replaces expectation. Okay? Onesimus was once unprofitable. Sa Philemon 1:11, siya po ay umalis. Okay, he departed. He failed. He hurt his master. From a human standpoint, he burned bridges. Sinunog po niya. Parang sinunog niya yung mga tulay pabalik, mga kapatid. Para bang hindi na maaari. Mga kapatid, alam niyo po, noong unang panahon, yung mga servants ay talagang wala talaga pong value sa kanilang amo nung una. Pero pag sa Kristiyano, ibang usapan na po. Okay? Pero itong pangyayari dito kay Philemon, of course, naniniwala tayo na mananampalataya na ito si Philemon, mga kapatid. Nung si Onesimus ay kanyang naging servant. Pero we don't know kung ano nangyari, mga kapatid. Kung siya po ay anong ginawa niya, kung siya ay nagnakaw, ano bang dahilan ng kanyang pag-alis. And I don't believe na malupit o hindi po maayos itong si Philemon. Kasi Kristiyano po ito. Okay? Ngayon, bilang isang unprofitable nung una, mayroong pangyayari sa buhay na nasumpungan niya si Apostol Pablo, itong si Onesimus, ay nasumpungan niya, mga kapatid, si Apostle Paul doon sa prison cell. We don't know rin kung paano siya nakarating doon. Hindi naman siya nakakulong, mga kapatid. Pero bakit si Onesimus ay nakita niya si Apostle Paul? Okay? Paul writes something astonishing. Perhaps, sabi po niya, he therefore departed for a season. So, si Apostol Pablo, ay, nung sinulatan niya si Philemon, sabi niya, marahil, ay panandalian lang ang kanyang pag-alis. What looked like loss was part of a larger providence. What seemed like failure was not final. Amen? What appeared to be disqualification became preparation. So, ang kalagayan ni Onesimus, mga kapatid, ay disqualified na siya para maging servant. Okay? And the failure, yung kanyang buhay, pero hindi pa yun yung final pala. It looked like lost, but it was part pala ng larger providence ng Panginoon. We must learn this truth. Listen to this, mga kapatid. We must learn this truth. A season of departure is not always a sentence of destruction. Maraming mga tao na kapag nawala ka sa church nila, ang iniisip po nila, nako, mapapahamak na yan. Wala na sa kalooban ng Diyos. Na para bang ang kalooban lang ng Diyos ay nandoon sa kanilang compound, nandoon sa kanilang simbahan. Mga kapatid, let us learn this lesson. A season of departure
is not always a sentence of destruction. Listen, God is very powerful. He can change the heart. Amen. He can change the heart. He can restore usefulness. Tandaan po ninyo, habang buhay pa ang tao, God can intervene. Pwede pong pumagitna. Pwede pong makialam ang Diyos. Amen. He can restore usefulness. Kung naging kagamit-gamit nung una, pwede pa rin po yan, mga kapatid. And we must never judge with finality what God is still working. Amen. Tandaan po natin, He hath begun a good work in you. Shall He perform it until the day of Christ? Philippians 1:6. Ibig sabihin po, hanggat tayo po'y nasa lupa pa, hanggat hindi pa tayo namamatay, mga kapatid, ang promise ng Panginoon, He will always do work or perform those things na inumpisahan niya nung una na mabuting bagay sa atin po, mga kapatid. Naalala ko yung isang kapatid na nawala sa church. Tapos nakita ko siya. Nagkaroon kami ng pag-uusap. Naalala ko yung Philippians 1:6 na yun. Yun yung pinakita ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, kapatid, kung tunay kang ligtas, kung tunay kang iniligtas ng Panginoon, and that is a good work of God in you, ang promise niya, He will perform it until the day of Christ. Kaya sabi ko sa kanya, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay magpatuloy na walang church. Mayroon pa ako po'y pastor pa noon doon sa church namin. Okay? Sabi ko sa kanya, hindi kalooban ng Diyos na hindi ka magpatuloy sa church. Iniimbitahan kita, pumunta ka, makipag-worship ka muli sa bawat mananampalataya. Ano man ang naging reason ba't ka nawala sa church, huwag na muna nating pag-usapan yan. Let's continue serving the Lord. At alam niyo po, kagandahan, hanggang ngayon po, siya po ay nasa simbahan. Amen, amen. Kaya nga mga kapatid, we must never judge, okay, with finality what God is still working on. Number 1 sa ating point, some departures are permitted for a greater purpose. Tandaan po natin, may mga pag-alis, mga kapatid, na hindi naman po talagang para mawala ng tuluyan. Paul does not excuse Onesimus wrong. Hindi niya sinasabi na walang effect yung ginawa na mali ni Onesimus. He does not pretend that the departure did not hurt. Talagang nagkaroon yun ng sakit sa puso po ni Philemon, mga kapatid. But he introduces a word of faith. Nabanggit ni Apostle Paul, perhaps. Yung salitang perhaps ay nagbibigay po, mga kapatid, marahil. Sabi niya marahil. Ibig sabihin, hindi po final. Amen? That word reveals humility before God's sovereignty. Amen? Humility before God's sovereignty. There are times when someone steps out of fellowship, stumbles in immaturity, or makes poor decision. From our limited view, we see only the failure. We see only the failure. But heaven may be arranging a transformation. Amen? Ang Panginoon po ay gumagawa ng isang malaking arrangement, ng isang transformation na pwedeng gawin niya sa kanyang mga anak, at dahil po doon, mga kapatid, ay magagamit sa mas malawak na gawain. Anong sinasabi ng Romans 8:28? Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mga kapatid, alam niyo po ba na itong talatang ito ay nagpapakita ng isang positibong pananaw sa buhay ng isang Kristiyano. Ako po ay nagturo sa inyo, mga kapatid, sa Bible Doctrine, mga kapatid, sa atin pong panggabing programa tungkol po sa purpose of God in trials sa buhay po natin.
At atin pong naunawaan mga kapatid na walang bahagi o sitwasyon o circumstances sa buhay ng isang tunay na ligtas. Ang pinag-uusapan natin ay tunay na ligtas, positive man yan o negative, even sa mga bunga ng kasalanan o sabihin natin nagkasala, lahat po yun ay ginagamit ng Diyos upang i-refine, upang tayo po'y kinisin, upang tayo gawing dalisay ng Diyos for His purpose. Itong all things na binabanggit dito sa Romans 8:28 includes detours. Ano ibig sabihin? All things includes detours. Alam niyo po yung detours? Ito yung tulay, di ba? Kaya lang nasira yung tulay, ginagawa. So maglalagay ang Diyos ng ibang daan pangsamantala. Ang tawag doon ay detours, mga kapatid. Now, doon sa salitang all things, sa Romans 8:28, kasama po yung mga pasakalye. Kasama po yung ibang daan minsan sa buhay natin. Even wrong choices, though sinful, cannot override the overruling hand of God. Tandaan po natin yan. Wala pong bagay na mahirap sa Diyos. Kahit ang mga bagay na pinili natin na maling-mali naman talaga. At sabihin natin yung kamalian na yun ay kaakibat ng kasalanan. But listen to this. It cannot override the overruling hand of God. Okay? Onesimus left Philemon's house as a runaway servant. He arrived in Rome and encountered the Apostle Paul. In that unlike meeting, he heard the gospel and was converted. Naligtas po itong si Onesimus. The departure led to divine appointment. Sabihin natin na hindi naman pastor ganyan ang sitwasyon . Ang sitwasyon kasi ni Onesimus, siya ay unsaved. Tapos na-save siya. Okay? Hindi yan para sa mga Kristiyano. Wait lang po. Huwag nating sabihin yan. Sapagkat maraming kasama si Apostol Pablo na iniwan siya. At ang iba pong naiwan sa kanya ay tinatawag niyang unprofitable. Okay? Pero naging profitable. Okay? Kaya itong prinsipyong ito ay same sa unbeliever at saka sa believer. Basta't ang pinag-uusapan natin dito, yung encounter sa Diyos. Amen? Unbeliever man yan, kapag na-encounter ang Diyos, yan po'y magiging profitable. Kung yan naman po mga kapatid ay dating profitable tapos naging unprofitable at na-encounter niya uli yung Diyos sa daan, magiging profitable na naman yan. Ibig sabihin, every time na nami-meet ng Diyos, nagkukross yung landas natin at ng Panginoon through His servants like Apostle Paul, nasumpungan ni Onesimus, si Apostle Paul, na-remind siya, mga kapatid, nabigyan siya ng gospel at bumalik po, mga kapatid, sa kanyang amo. We must be careful not to assume that every departure is permanent rebellion. Huwag nating iakala, huwag nating akalain mga kapatid, na ang bawat paglisan ay isang pangwalang hanggan o permanenteng pakikipaghimagsik or rebellion. Sometimes, it is a painful path God uses to bring someone to Himself. Minsan masakit. Pero ito pala yung pinakaparaan ng Diyos upang ang isang tao ay manumbalik at manatili sa ating Panginoon. Amen? Consider a seed that falls away from the tree. Isipin niyo po, mayroon pong isang butil o binhi, mga kapatid. Buto ng isang puno. To the eye, it appears separated. Sa ating mga mata, nawala na. Disconnected na. Lifeless na. Kasi hindi na siya connected sa puno. But buried in dark soil.
na libing siya, hidden from view. But listen, transformation begins. Month later, that fallen seed becomes a tree. If we had judged too soon, we would have called it loss. But God was preparing growth. Amen, mga kapatid. Dapat ganyan tayo mag-isip. Dapat tayo ay hindi nag-iisip na parang Diyos sa final judgment. Yung Diyos nga hindi pa niya ipinapataw ang final judgment Bakit may mga tao, mga kapatid, na nagbibigay na ng final judgment? Tandaan po natin, minsan, ang Panginoong Diyos ay nakakalito sa kanya pong pamamaraan. Pero, yung pong pagkalito na yon, mga kapatid, ay palitan natin ng pananampalataya. Sapagkat walang mahirap sa Diyos. Number 2 sa ating point ngayong umaga, unprofitable does not mean unchangeable. Amen? Ang pagiging unprofitable, hindi po nangangahulugan na hindi ka na magbabago. Paul writes in Philemon 1:11 that Onesimus was in time past unprofitable, but now profitable to thee and to me. Sabi ni Apostle Paul, verse 11. The phrase in time past is very important. It was marks change. It marks change, mga kapatid. There was a time when he was useless. There is now a time when he is useful. Amen? So, tandaan po natin yan, mga kapatid. We see this again in the life of John Mark. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, na believer mo or unbeliever, kapag na-encounter ang biyaya ng Diyos, nagiging profitable. Sa Mark, dito sa Acts 13 verse 13, mga kapatid, ay makikita po natin na nagkaroon ng pakikipagtalo o pagtatalo si Paul and Barnabas. You know why? Dito pala sa Acts 13, Acts 15, nandyan nakapalob yung story. Medyo mahaba yan, mga kapatid. Balikan po ninyo kung kayo may time para po makita ninyo, John Mark departed from Paul and Barnabas during their missionary labor. So makikita po natin dito na mang-iiwan itong si John Mark. Maganda ang kanilang pagsisimula. Pero nung nasa kaligitnaan na ng laban, sa mga sundalo nga, mga kapatid, pagka yung isang sundalo tumalikod sa gitna ng laban, binabaril, mga kapatid, ng kakampi mismo. Sapagkat ito po ay nagbibigay po, mga kapatid, ng discouragement din sa iba. Okay? At ito ang ginawa ni John Mark, nang iwan. Pero ito pong si John Mark kasi, kamag-anak ni Barnabas. Pamangkin po, hindi ako nagkakamali. Later, pansinin po ninyo sa Acts 15:38, nagkaroon ng pagtatalo itong si Barnabas at saka po itong si Paul. Okay? Paul refused to take him again because he departed from them. And went not with them to the work. So makikita po natin, mga kapatid, na talagang discouraged po itong si Paul. Iniwan po sila ni John Mark. Alam nyo nangyari? Ang nag-separate ng landas ay itong si Paul at saka po si Barnabas. Kasi ang gusto ni Barnabas, isama natin si John Mark. Ang sabi naman ni Paul, ayaw ko. Dahil lang iiwan yan. Ayaw ko ng ganyang kasama. Diba? May katiwiran po. Itong si Pablo, mga kapatid. At ganun din tayo minsan. Pag nagbigay na tayo ng tuldok sa isang tao, ayaw na natin. Pero mga kapatid, huwag tayong masyadong magbigay po ng conclusion. Kasi pag ang Diyos ang kumilos, hindi natin kaya po itong i-resist, mga kapatid. Why? Bakit? At that moment, Mark was considered unreliable. So, hindi po siya mapagkakatiwalaan, mga kapatid. But years later, pansinin po ninyo, nung mamamatay na si Apostol Pablo,
Ang tagal na ho ng pangyayari at wala nang kwento tungkol po kay John Mark kung ano po bang nangyari sa kanya. Tingnan niyo po yung sinulat ni Apostle Paul kay Timothy. Tingnan niyo. 2 Timothy 4:11. Pansinin niyo po ito mga kapatid. Ano sabi diyan? Ang bilin niya kay Timothy, kunin mo si Mark. Take Mark. Ang tagal na sa Acts 15. Taon po yan. Mahabang taon yan, mga kapatid. Siguro mga 5 years yan to 8 years. Ang ganyan po ang tagal. Wala nang kwento tungkol kay Mark. Pero ngayon, sabi po ni Paul kay Timothy, isama mo si Mark and bring him with thee. Dalhin mo siyang kasama mo. Ano sabi? For he is profitable to me for the ministry. Di ba? Nakita niyo ba yan? Naging profitable na. Dati po unprofitable. Ngayon po ay profitable na, mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin, pwedeng mag-intervene ang Diyos. The same man who once caused contention became a valued co-worker. Si Mark ay naging dahilan ng pagtatalo at paghihiwalay po ni Barnabas. Alam niyo, minsan mga kapatid, napakatindi nung, sabi nga blood is thicker than water. Right? So, yung kamag-anak ay hindi po maiwan-iwan ni Barnabas, si John Mark. Pero itong si Pablo, hindi, wag isasama yan. So, naghiwalay sila. Ang naging dahilan ng paghihiwalay, alam niyo po yan, from the very beginning, magkasama po mga kapatid si Barnabas at saka po si Paul. Pansinin niyo sa Acts 13. Ang sineparate ng Holy Spirit na magkasama sa ministry ay si Barnabas at saka si Paul. Pero dahil po sa isang John Mark na nang iiwan sa ministry, mga kapatid, naghiwalay din po silang dalawa. At minsan, listen, pinapayagan ng Diyos yun. Dahil po, ang pananaw at ang pagtingin ng Diyos ay napakalaki. Hindi kagaya natin na parang nakasilip lang tayo sa butas ng plano ng Diyos. Okay? Pero, ang Panginoon alam niya ang lahat. Alam ng Diyos yung detalye ng pwedeng mangyari sa buhay po ng isang tao. Now, ang sabi ni Apostol Pablo, isama mo siya. Sapagkat siya'y kapakinabang sa akin sa ministry. We cannot judge with finality what God is still shaping. Hindi natin pwedeng i-judge ng sagaran o ng sagad na pag-judge, mga kapatid, yung mga bagay-bagay at yung mga tao na hanggang ngayon ay hinuhubog pa rin ng Diyos. Kayo, tanungin ko kayo ba, tapos na ba ang paghubog ng Diyos sa inyo? Tanong lang. Papaanong nagagawa ninyong nag-judge kayo sa iba? Kung ang Diyos ay pare-pareho o ang Diyos ay gumagawa pareho sa atin. Amen? Hindi po ganyan, mga kapatid. Magbago po tayo ng pag-iisip, mag-repent tayo sa ating mga pag-iisip na hindi po consistent sa Word of God. Sa 1 Corinthians 4:5, ang sabi ng Word of God ay ganito, therefore, 1 Corinthians 4:5, therefore judge nothing before the time, until the Lord come. Ito, modern cynicism. Ano yung cynicism? Cynical, pagiging cynical, inilalagay mo sa box ang isang tao. Gumagawa ka ng sariling box sa isip mo, tapos ilalagay mo siya doon, ikukulong mo siya doon. Para bang ganito, pag tinuldukan mo, para bang tinutuldukan mo isang tao na, hindi na magbabago yan. Kahit lumipas na ang ilang taon na sabihin niya, ay, immoral yan. Ay, yan yung tao na yan. Ganon tayo, mga kapatid. Ang tawag doon ay cynicism o cynical. Pagiging cynical. Modern cynicism, okay, has crept into Christianity.
Sa mga simbahan ngayon na holier than thou, mga kapatid, sila ay mga cynical. Para bang ginadjudge, madali silang mag-judge at sabihin nilang, wala na yan. Hindi na yan para sa atin, hindi na yan magbabago. Delikado yan sa atin. Some believers become like Pharisees. Yun po ang masakit. Quick to label, slow to restore. Agad-agad nagle-label na, hindi yan pwede. Alisin sa ministry yan. Listen, once someone fails, they are forever branded. Yun ang masakit. Pag nagkamali ka, mayroon ka ng tag price sa kanila. Hindi ang Diyos ang naglagay, kundi sila mismo sa kanilang pag-iisip na cynical. Okay? The Spirit, okay, maybe they will be forever branded, but the Spirit, the Holy Spirit, okay, yung espiritu ng pagiging pariseyo is not the Spirit of Christ. Amen? Hindi ganun ang espiritu ng Panginoon. Okay? God can change the heart of a person. Can you say amen? God can change the heart of a person. The gospel is still transforms. Grace is still restores. The Holy Spirit is still renews. Nagre-renew pa rin ang banal na spirito. Minsan, sumuko na tayo. Alam niyo yung mga taong gano'n na tinutuldo ka ng isang tao. Huwag kayo masasaktan, pero kailangan yung matanggap na proud kayo. Mayroon kayong pagiging pariseyong ugali. Kayo yung mga tao na, kayo yung uri ng tao na ang tingin sa sarili ay valuable, so valuable. At yung iba na hindi pumasa sa standard ninyo, ang tawag nyo ay, yung bang, kahit nandyan sa harapan mo, invisible para sa'yo. Sino yan? Diba? Sino yan? Mga kapatid, delikado ho yung espiritong ganyan. Hindi ganyan ang espiritu ng Diyos. Hindi ganyan ang espiritu ng Panginoon. Si Pablo, hindi ganyan ang espiritu. Okay? Philemon 1:16 said, not now as a servant, okay, but above a servant, a brother beloved. Amen? So, napakaganda po. Napakaganda mga kapatid. Ito talaga, hindi na sa servant at hindi lang siya basta servant. Sabi niya, above a servant. Mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang trabaho. Basta buhay pa ang isang tao, huwag nating tuldukan. Huwag nating ikulong sa brand na meron sila dati. Okay? Number 3 sa ating point ngayong umaga, mga kapatid, number 3, restoration must replace cynicism. Ibig sabihin po, palitan po natin yung atin pong kaisipan ng pagiging cynical, ng kaisipang marunong umunawa at nagre-restore. Lahat tayo. Sino ka man. Ang Diyos, hanggat buhay ka pa, ay gumagawa. Hanggat buhay pa ang tao na iniisip mo na hindi na magbabago, alisin mo sa isipan mo yan. Ha? Alisin mo yan. At baka mahulog ka. Sabi ng Bible, ikaw na nakatayo, sa tingin mo yung nakatayo, mag-ingat, baka ikay mabuwal. Okay? Paul, listen to this, Paul did not merely celebrate Onesimus' conversion privately. He sent him back to Philemon and urged him to receive him forever. Amen. Makikita po natin yon. Ang reason niya, because itong si Philemon, itong si Onesimus ay hindi lang basta servant. Sa verse 16, yung binasa natin kanina, not now as a servant, but above a servant.
a brother beloved. Amen. What a transformation from runaway servant to beloved brother. Amen. Dinagdag pa po ni Apostol Pablo sa Philemon verse 17, sabi po niya, if thou count me therefore a partner, receive him as myself. Ganda, no? Alam niyo, si Apostol Pablo, ibang-iba sa mga pastor ngayon. Ibang-iba siya sa mga men of God ngayon. Ang mga pastor ngayon, sasabihin nila, ay, Brad, ay, tabingin ka sa akin. Yung kaaway ko, dapat kaaway mo rin, ha? Hindi man sinasabi ng ganon, pero yung baligtad na sinabi, kung makikipag-fellowship ka ron, huwag ka na makipag-fellowship sa akin. Di ba? Ganyan yung lumalabas sa bibig ng mga pastor. Hindi lang mga pastor, mga simbahan. Pag tinanggap mo yan dyan sa simbahan ninyo, buong simbahan ko, huwag papansinin ikaw. Huwag kang papansinin. Di ba? Mga kapatid, si Apostol Pablo hindi ganun eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung tinatanggap mo kung iyong partner, tanggapin mo siya gaya ng pagtanggap mo sa akin. Positive, hindi po negative. Okay? That is radical grace. It is easier to criticize than to restore. It is easier to remember someone's past than to embrace their change. Minsan kita mo nagbago na. Kita mo lumalakad na sa Panginoon. Pero sasabihin mo, hindi, ipokrito yan, kunwari lang yan. Ganon tayo mag-isip. But the scripture calls us to higher spirit. Mga kapatid, nais ng Panginoon, dagdagan naman natin ang atin pong pag-asa. Di ba sabi ng Bible, pray for your enemy. Kung tinuturing mo siyang enemy, pinagpipray mo ba siya? Ano bang pinagpipray mo sa kanya? Kagaya ng prayer ng mga unbeliever? Sana mamatay na yan. Ganon ba? Ganon ba ang pagpipray ninyo? Ngayon, kung nagpipray ka sa isang tao na tingin mo sablay ang buhay, tapos nakita mo na gumagawa para sa Panginoon, nagpapatuloy sa Panginoon, nasisiyahan ka ba o nalulungkot? Yun totoo lang. At hindi mo siya binigyan ng pag-asa, tinuldukan mo siya, sasabihin mo na, hindi na magbabago yan. Ganyan ka ba mag-isip, mga kapatid? Ganun po ba kayo mag-isip? Kaninang umaga nag-pray ako. Pagkagising ko. Yan po yung aking routine. Paggising ko, hindi ako bababa hanggang di ako nagpipray. At kanina, niremind ako ng Panginoon to pray for all. Okay? Pag sinabi kong for all, those people na against sa akin, kilala ko sila lahat. And I mentioned them one by one. At hindi negative yung aking prayer sa kanila. Ang prayer ko po ay positive. I-bless sila ng Panginoon. Patuloy silang gamitin ng Diyos para ipangaral ang gospel of the grace of God. There is no hatred in my heart. Okay? I thank the Lord, mga kapatid, for giving me that kind of heart. Because ito dapat naman talaga eh. Wala po tayo dapat bitterness sa ating kapwa. At kapag ikaw, sabi nga ang pinakamagaling at mabilis na gamot sa bitterness, sa anger, mga kapatid, is ipag-pray mo yung tao na ayaw mo. Yes. Pag-pray mo. Every time na pinag-pray mo siya, lalambot ang puso mo. Okay? Then alalahanin mo kung saang bagay siya ginagamit ng Diyos. Kasi mga kapatid, hindi po pwedeng nananahan ng banal na spirito sa iyo na ang banal na spirito ginagamit yung tao na kinamumuhian mo, pero ikaw galit na galit ka pa rin. Mga kapatid, sinasabi ko sa iyo, kahit na anong basa mo ng Bible, kahit na anong dami mong pagpipreach o i-preach sa simbahan,
kung mayroon kang tinatanim, kung meron kang bitterness na dinadala sa puso, hindi ka tunay na magiging blessing sa body of Christ. Yes, yan po ang katotohanan, mga kapatid. Okay? Anong sabi, mga kapatid, ng Galatians 6:1? Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. At tandaan nyo, hindi pwedeng magiging spiritual ang isang taong bitter. Pag may bitterness ka sa puso mo, hindi ikaw ang karapat-dapat mag-restore sa isang taong na overtaken in a fault. Ipaubaya mo sa iba. Hindi ka spiritual kung may bitterness ka sa puso. Tandaan po natin yan. Okay? Notice, restore, not reject. Anong sabi ng Galatians 6:1? Restore, hindi po reject, ha? Cynicism freezes people in their worst moment. Ang mga cynical na tao, ang doktrina ng mga cynical, mga kapatid na tao, ay nananatiling naka-frozen, para bang ganito. Nananatiling nasa yelo ang iyong hinanakit. Ibig sabihin, hindi matunaw-tunaw, ang tigas-tigas pa rin. Ang isang cynical na tao, mga kapatid, kung ano yung pinaka-worst moment ng tao na iniisip niya, pananatilihin niya yun. Dahil doon, hindi siya makausad-usad. Ha? Grace gives space for growth. If God did not give up on us when we were unprofitable, how can we permanently give up on others? Isipin natin, kung yung Diyos nga hindi nag-give up sa atin, nung panahon na tayo ay wicked sa ating mga ginagawa, ang Diyos inabot pa rin niya tayo. How come na hindi ka nagbigay ng hope sa iba? How come na permanently nag-give up ka na sa kanila? Don't do that. Just pray for them. Let us not become modern Pharisees, standing at a distance, rehearsing someone's failures. Nakakalungkot yung taong kapag nakausap mo, nakasalubong mo, ang binibida, ang kinikwento, yung mga pagkakamali ng iba. Kakatakot at nakakalungkot yung mga taong ganun. Sabi ko nga sa wife ko, mayroon po siyang nakilala. Kababago-bago pa lamang kakilala, kinikwento na yung mga problema ng mga tao na hindi naman namin kilala. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka dyan. Dahil kapag naging kaibigan mo yan, ha? O kahit hindi mo king kaibigan, naging ka-close mo yan, ha? At magkwento ka dyan ng kung ano-ano, ha? Delikado ka. Bakit? Ikikwento ka dyan sa iba, kagaya ng kinikwento niya sa atin ngayon, na hindi naman natin kilala ang kinikwento niya, kung ano-anong negative ang kinikwento. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga tao na gano'n. Pag nakausap mo, ha? Ganun agad ang sasabihin siya, wala yan, tao na yan. Wala yan. Mga kapatid, alam nyo, kakalungkot ka. Kung ikaw ay ganyan, nakakalungkot ang iyong karakter, nakakalungkot ang iyong attitude. Dahil, isa kang matapobre, isa kang cynical, at isa kang pariseyo. Huwag mong hayaan ang sarili mong maging ganyan. Hindi ganyan ang ating Panginoon. Hindi ganyan ang ating Apostol Pablo na inutusan tayong sundan siya. Di ba sabi ng Bible? Sundan natin si Apostol Pablo. Siya yung ating pattern. Okay? Listen to this, mga kapatid. Let us become instruments of restoration, recognizing that the same grace that saved us can rebuild another. Ang ganda nun, let us become instruments of restoration. Don't put yourself to be an instrument of condemnation.
na lagi nang lumalabas sa bibig mo, pangungundi na sa iba. Ha? Dapat kung sakasakali mang may kilala kang tao na masama ang nangyari sa kanya, sabihin mo, pagparin na lang natin yung tao na yun. I believe ang Diyos hindi pa tapos sa kanya. Amen. Maganda pang isipin yun. Maganda pang salita yun. Yung tao na kausap mo na negative din at mas negatibo pa sa'yo, abay mahimasmasan at para bang mabuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Oo nga, no? Masyado na yata akong judgmental. Di ba? Mga kapatid, dapat maging instrumento tayo ng restoration, hindi po ng condemnation. Tandaan po natin yan. For our conclusion this morning, sabi ni Paul, "For perhaps he therefore departed for a season." Napakagandang mga salita. Punong-puno ng pag-asa. Yung salitang perhaps, siguro, marahil, umalis lamang siya ng kaunting panahon upang tanggapin mo ng pangwalang hanggan. Listen, a season is temporary. Onesimus departed but returned transformed. John Mark failed but he became profitable. What looked like loss became legacy. We cannot see the full picture, but God can. We cannot change hearts, but God can. We cannot predict the end of someone's story, but God writes His final chapter. God can write the final chapter of somebody's life. So don't judge. Don't judge with finality. Help yourself to be a man of full of hope sa ibang tao. Hindi yung napaka-cynical natin. Napaka-parasitical, ano yun? Mayroon tayong isip na parang pariseyo na, wala yan. Anong iniisip ng mga pariseyo? Nakita nila si Kristo, magaling. Para nauungusan sila sa kanilang kabanalan. Alam nyo, yun ang tingin ng mga pariseyo kay Jesus Christ. Dapat wala ng mas banal, kundi tayo. Sabi ng mga kasama niya, Amen. Nakita nila kasi si Jesus Christ, napakatuwid na tao eh. Ha? Alam nyo, yung mga holier than thou na mga tao, yung mga Pharisees, mga modern Pharisees ngayon, nahihirapan sila, mga kapatid, kapag nakakita sila ng mas may magaling pa o mas may okay pa ang buhay sa kanila. Hindi pure ang kanilang heart. I'm not telling this because of something else. I'm just helping you to make your mind right. Because marami sa atin dito ang kontaminado na ang isip. Polluted na po ang isip. Nahawa na po ng pagiging cynical ng iba. Amen? So, mga kapatid, ako din lagi kong tine-check ang sarili ko. While saying this, I know, I am conscious that I'm saying this. Hindi dahil sa bitter yung heart ko, but because ayaw ko na matulungan kayo o ayaw ko na kayo'y masadlak sa ganung kaisipan. Kasi po, hindi makatulong sa body of Christ yan. Amen? Let us refuse cynicism. Let us resist final judgment. Let us believe in the transforming power of God.
Do we believe? Do we believe? Let us believe in the transforming power of God. Amen. Someone who is unprofitable today may become profitable tomorrow. Amen. Someone who departed for a season may be received forever. And perhaps, matuto tayo, sabihin natin, siguro, perhaps, positively ha, huwag negative. Huwag natin sabihin na, siguro, hindi na magbabago yan. Mali. Ang sabi ni Pablo, siguro, magbabago yan. Positive ang isip. Amen? And perhaps, just perhaps, the season of departure was the pathway to a greater purpose. God knows. God knows it. Mga kapatid, I hope natulungan kayo ng mensahe ngayong umaga. Purihin ang Panginoon kung tayo po ay natuto. Kung meron pong dapat i-correct sa puso natin, kung meron dapat tayong ipag-pray sa ating sarili, let us be faithful. Let us be, mga kapatid, transparent before God right now. Ha? Umamin tayo. Lord, may something sa puso ko eh. Dinadalaw pa rin ako, Panginoon, ng aking pong pagiging cynical. At ayaw ko maging pare si Lord. Pwede bang mag-pray tayo together right now? Let us pray. Panginoon po, naming Diyos, aming Ama sa langit, napakatuwid, napakabanal na Diyos. Hindi po nais na kami po'y manatili na magiging cynical. Tulungan mo kami na maging kagaya ni Apostol Pablo, positibo sa lahat ng tao. Pero may pag-iingat din naman. Lord, sa oras pong ito, i-bless mo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon at pati po yung mga makikinig pa sa replay. I-bless mo kaming lahat. In Jesus' name we pray. Amen.